Maraming salamat po. Maupo tayo lahat. Hayaan nyo, pakilala ko muna yung mga hindi tumatakbo sa eleksyon na to na baka ipakiusap po sa inyo sa 2016. Umpisa na po siyempre ang campaign manager natin, Senator Frank Drilon. Si June Abaya ng DOTC. Si Mel Sarmiento po, Secretary General ng Partido Liberal. Pinakilala ko po sa inyo sila dahil sila po ang talagang todo kayod magtrabaho, lalo na sa kampanyang to, at baka hindi naman humapansin ni konti. Gusto ko lang humapansin nyo. Siyempre, yung mga tumulong sa atin noong araw pa hanggang sa kasalukuyan, tulad ni Atty. Mocrim Barceras na nandito sa harapan. Magandang gabi sa iyo, Atty. Governor Agnes Magpane, ating kasamahang Junjun Davide, ating po mga kandidato sa Team Pinoy, siyempre ating kagalang-galang na mga kongresista tulad ni Luigi Quisumbing, si Red Durano ay nandito raw sa paligid natin ngayon, ating buting Mayor Juni Martinez, Mayor Jonas Cortez, Mayor Adi Sitoy at Mayor Gay Yafa. Si Manong Nito Durano nandito kanina. Ating iba pa mga kasamahan. Siyempre, huwag natin kakalimutan si Manong Tommy Esmeña. Ating talagang ginagalang na dating Chief Justice, Hilarion June Davide. Local leaders and government officials from the province of Cebu, honored guests, mga minamahal ko pong kababayan, mga pinangga kong kagsonan. Tama ba yun? Maayong gabi sa tanan. Kadtong ni aking kampanya, nakahinumdum mo nga na ingong ko. Daghang di ay guwapa diri sa Cebu. Pero karon mas ni daghan na mga guwapa diri sa inyo. Buti ko, sang-ayon tayong lahat doon. Ang Cebu po ay talaga napakalapit sa puso namin, sa buong pamilya namin. Hayaan yung umpisahan kong konti ang aking talumpati sa mga mga kwento noong mga medyo na ilang dekada na rin pala lumipas. Nung pinaslang po ang aking ama, 1983. Una po akong pinadala na out of town ay sa Cebu. September pa lang na pinapunta na ako dito para tumulong, ipagpatuloy laban ng aking ama. Noon po, sumakay kami sa isang aeroplano ng PAL. Ang babaan ay nasa likod, banda sa tail. Sabi po sa akin ng flight crew, lumingon sila sa baba. Ang nag-aabang sa baba noon ay mga miyembro ng ABSECOM. Alam naman po nyo, yun ang mga sumalubong sa tatay ko. Sabi po sa akin ng flight crew, tumingin sa baba, tinignan ako, sabi sa akin, good luck po sa inyo. Pero yun lang po pala ang pinakamasaklap na mangyayari sa akin. Dahil sa totoo lang po, September pa ng 1983, ang dama ko po, itong Cebu ay parang napalaya na sa Marsalo. Inauna kaysa sa buong Pilipinas noong 1986. Kaya ulit, dagang salamat sa inyo po. Sa mga pagitan na taon, dumating na nanggigising tayo ng taong bayan at doon ko naalala ang isang kwento na naman po. Meron isang dating senador dumating sa isang rally. Pagdating po niya sa rally, medyo naatraso. Kaya ang sabi po, pagdating niya, nakita niya, nasa plaza pa naman yung rally, 3 tao na lang ang dinatnan niya. Sabi po niya doon sa MC, magsasalita pa ba ako, 3 na lang ang nandito. Ang sagot po sa kanya, Senador, mukha hong hindi pa nakukumbinsi yung 3 yan. Baka dapat ito'y subukan nyo, baka makumbinsi natin. Okay. Totoo po itong kwentong to. Sumampas siya sa entablado, ginamit pa yung mikropono para kausapin yung 3 tao. Kalagitnaan ng talumpati, may tumayo, umalis. Lumingon siya na naman sa MC. Sabi niya, tutuloy ko pa ba? Ba, Senador, lahat ng nauna sa inyo, hindi na ako makumbinsi yun. Kailan pala inihintay? Ituloy na nyo. Matatapos na lang po yung talumpati, may tumayo na naman. Tumayo, umalis na naman. Lingon na naman siya sa MC. Ang galing nyo talaga. 2 na sa 3 dinatnan nyo, kumbinsido na. 1 na lang ang kulang. Tuloy na po nyo. Baka makuha na natin 100% tayo dito. Madaling salita po, natapos yung talumpati. Binabaan niya yung kahuli-huli na nakikinig sa kanya. At nilapitan niya. At sinabi niya, Brad, ikaw ba'y kumbinsido na ngayon? Ang sagot sa kanya, alam po niyo bago pa kayo dumating, kumbinsido na ako.
Sa katunayan po, pinahiram ko yung sound system na ginagamit nyo. Hinihintay ko kayong matapos nang maiuwi ko na yung sound system ko. Sana naman kayong nandito, hindi ko na masyado kailangan kumbinsihin. At baka hindi po natin 100%. Alam po nyo, kahapon pa lamang po ay nasasabik na ako para sa 3 araw na pagbisita sa iba't ibang bahagi ng Kabisayaan upang makasalamuhan natin muli ang ating mga boss. Subalit, alam naman po natin kapag nagsungit at hindi nakisama ang panahon, wala po tayong ibang magawa kung hindi maghintay sa paghinahon nito. Kaya naman po, humihingi po ako ng pangunawa sa mga nag-abang sa atin sa Dumaguete kaninang umaga at hapon. Sa mga minamahal nating Negrense, huwag po kayong maglala, kinailangan man po nating ipagpaliban ang pagdalaw natin sa Negros kanina. Pagpunta ulit natin dyan, talaga naman pong itotodo natin ang ating pong salo-salo. Nagpalipas po tayo ng ilang oras sa Maynila, nanigurado sa kalagayan ng ibang mga parte ng Pilipinas na dinadaanan itong bagyong Krising. At tinignan kung liliwanag ba ang kalangitan para matuloy pa ang biyahe natin. Nang binigyan po tayo ng pahintulot ng bagyo, nagpasya po tayong ituloy ang biyahe at dumiretso na dito sa Cebu. Hindi ko na nga makasama ang mga Negrense, hindi ko pa makakasalamuha ang mga Cebuano. Hindi naman po ako makakapayag noon, hindi ko maaaring biguin ang ating mga boss nang hindi naaalintana ang buhos ng ulan. Makakasama lamang po tayo o kayo ngayong gabi. Kaya po natin kasama ang Secretary ng Transportation and Communication. Pag hindi tayo makalipad, siya ang bahala mag-provide ng transportation para lang makarating kami sa Cebu. Kaya ulit, maraming salamat kasamang Jun. Talaga pong daghang salamat sa sigla at init ng inyong pagtanggap at pagmamahal. Maraming salamat po sa inyong suporta at tiwala. Kanina pong papalapit na kami, may 2 babaeng nag-uusap. Yung isa ay nasa tindahan, yung isa ay nasa karsada. Sabi nung isa, si Noynoy kanya nandyan sa covered court. Magkatabi ho kami. No. Sabi nung kasamahan niya, wala pa doon, nandyan, katabi mo. Doon nakita ko, nagkamayan ho kami. Buti lang hindi siya nadulas at nahimatay nung binati ko. Sabi ko, Manang, nandito pa ako. Kamusta kayo? Batid ng Cebu po, kung gaano kasalimot ang pagsubok na hinarap natin para matibag ang dating sistema. At makasulong tayo sa landas ng katapatan at pag-asa. Sa kabila ng mga paduda, paninira at barikada mula sa mga dating nasa poder, hindi tayo nagpadaig sa ating mga limitasyon. Kahit pa sinabi ng iba, hindi raw tayo handa. Ang panahon ng nanay ko, tawag na, Cory walang alam. Ako raw, hindi handa. Alam nating mangingibabaw pa rin ang pagnanais nating tapusin ang lumang kalakaran. Namayari pa rin ang kagustuhan nating magkaroon ng gobyernong tapat at mangangalaga sa interes ng sambayanan. Naalala pa ba ninyo kung saan tayo humugot ng lakas noon? Nagmula iyon sa inyo, sa mga kabataang araw-araw na lumalabas sa mga kalsada para makapagabot ng polyetos at bowlers. Sa kabutihan loob ng mga Cebuanong nagambag ng ilang mamisong barya sa mga garapon at lata para may dagdag pondo sa kampanya. Sa mga volunteers na tumao sa mga presinto para bantayan ang mga balota at matiyak na hindi madadaan sa dagdag bawas ang mandato ng taong bayan. Nag-uumapaw na volunteerismo, pagkakawanggawa at pagkukusa. Ito ang mga sandata natin noon para patumbayin ang bulok na pamamahala. At ngayon, napipitas na natin ang katuparan ng ating mga pangarap. Angkop lamang na bigyang pugay ang mga tinatamasa nating tagumpay sa daang matuwid. Wala pong duda, ang mga boss naming Cebuano, ang taong bayan, ang gumawa ng lahat nito. At ulit, maraming salamat. Tinuturuan po ako ni Agnes ng konting Cebuano, uulitin ko lang po. Sa inyo pong lahat, daghang salamat ninyong tanan nga kauban na namo sa tarong nga dalan. Kala ko kasi naging Kapampangan. Meron rin kaming salitang tamo sa Kapampangan. Sa mismong lakas ng Cebu pa rin ako umaasa para matyak na hindi tayo atras sa landas
kung saan nakasanayan na ang pagyayabang ng estatistikang gawa-gawa lang. Pagmamalaki nga po ng ating sinundan. Sabi po nila, 99.98% ng mga barangay sa Pilipinas may kuryente na. Pero ang tunay na kalagayan ay may halos 36,000 sityo pa lang nangangapa sa dilim at sinasabi nilang 1,000,000 piso ang kakailanganin para bawat sityo para maikabit sa grid. Ibig sabihin po, para mapailawan yung 36,000 sityong pinamana sa akin, 36 billion pesos ang kailangan natin para matugunan ang problema. At malaki po talaga ang problema dahil ang diskarte nila. Kapag napailawan ang isang barangay hall, okay, ituturing na nila may kuryente ang buong barangay. Okay? Di ko po alam kung nagbibiro sila. Pero ang balak po yata nila ay pagkasahin ang bawat membro ng isang barangay sa silong ng isang barangay hall para masabing may kuryente na yung buong barangay. Bukang bibig rin po ng nakarang administrasyon. Wala na raw classroom shortage sa bansa noong panahon nila. Pero ang bumulaga po sa atin, 66,800 nakakulangan na classroom. Imbis po kasi na magpatayo ng mga bagong classroom, dinagdagan lang nila ang shift sa pampublikong paaralan at iniba ang ratio ng classrooms to students. Kung dati po dapat bawat silid-aralan, 45 estudyante ang ginagamit na ratio, ginawa nilang isang classroom, 100 estudyante para lang masabing wala ng backlog. Sana mga kayo nakikitang bansa, grade school, pinauwi yung grade school student alas 9 ng gabi. Alam ko, nung bata ako, bagay medyo bata pa rin ako ngayon, pero nung ako po'y nasa grade school, alas 9, gusto mo o ayaw mo, panahon ng matulog ka. Kung ganitong kalakaran po, ang sinasabi ng ilang buwabatikos sa atin na mas maunlad at mas mahusay ang pinagdaanan, piyadong wala po tayong ibang patutunguhan kundi ang patuloy na pagkalugmok sa kahirapan. Ibahin po nila ang tuwid na daan. Sa ating krusada ng tapat na pamamahala, tanging interes ng taong bayan ang pinapanigan. Dahil sa tiwala ninyo sa amin, unti-unti na natin natutugunan ang 36,000 sityo na dati umaasa lamang sa kandila at lampara bilang tanglaw sa kadiliman. Sa ating pong sityo electrification program, napailawan na natin ang 6,898 sityo sa buong bansa mula Oktubre 2011 hanggang Nobyembre 2012. Oktubre po 2011 nung ipinakita sa atin ang problema. Ang maganda po, nasa 3.948 billion pesos po ang nagastos natin kumpara sa 6.898 billion na sinasabi nilang kailangan nating gastusin. Napailawan, kalahati pa yung presyo para mapailawan. Kung 1,000,000 kada sityo, sa presyo po nila ang kailanganin. Ibig sabihin nga po, higit kumulang, 572,000 pesos lang ang nagagastos sa pagpapailaw ng bawat sityo at hindi 1,000,000 piso. Dito po sa Cebu, maabot na sa mahigit 507 sityo ang ating napailawan at tinutulungang makamit ang mas maliwanag at marangal na pamumuhay. Ang good news naman ni Secretary Armin Luistro, totoong mabubura na ang 66,800 na classroom backlog sa buong bansa sa taong ito. At kakibat ng pagtugon sa mga kulang na kagamitan sa paaralan, pinapatibay din ang pundasyon ng dekalidad na edukasyon para sa kabataan. Ibang mukha na rin po ng DPWH ang nasasaksihan natin sa tuwid na daan. Sa hilip na kickback at tongpat sa kontrata ang headline ukol sa DPWH, ngayon po sa mabuti pamamalakad, umabot na sa 12 billion pesos ang natipid ng ahensya mula ng manukulan po tayo. Hindi nga po. Pasensya na ho kayo, paminsan-minsan lang naman tayo magtataas sa sariling bangko. Hindi nga po nagpapahuli ang DPWH sa pag-aasikaso ng makabuluhang infrastruktura dito sa Cebu upang lalo pang mapaunlad ang inyong turismo at komersyo. Isinasaayos na po natin ang North Hagnaya, tama ho ba yun? Hagnaya, Wharf Road, ang nagsisilbing tarangkahan papunta sa sikat at laging dinadayong Bantayan Island.
Sabi po sa akin, halos 21,000 manlalakbay nga po kada araw ang makikinabang sa proyektong ito na inaasahang makompleto na ngayong Pebrero. Kaya ako po'y tumawag at ang nakausap po natin ay Regional Director, ngayon raw ho ay February 19. Tapos na raw po itong proyektong to. Ano? 100%. So pag hindi ho niya na itapos, paalam lang po niyo sa akin para palitan natin ang regional director niyo. Dahil ang pinangako po niya ay tapos na. Sa Hulyo naman po, inaasahan natin matatapos na ang rehabilitasyon ng Wano Avenue. Kapag po nakompleto natin ito, ang dating 1 oras sa biyahe mula Cebu City papuntang Mactan Cebu International Airport ay magiging 30 minuto na lang at siguro ho, ngingitian na ako ni Manong Tommy Ismeña. Malapit na rin po. Malapit na rin pong simulan ang planong pagpapalawak ng Mactan Circumferential Road na magpapaaliwalas ng biyahe papunta sa mga resort, hotel at iba pang lugar na dinadagsa ng mga turista sa Mactan Island. At tulad po na nabanggit natin nung nakaraang SONA, i-upgrade na rin natin ang ating international airport sa Mactan. Na-target natin makompleto bago matapos ang ating terminal. Ibig sabihin po nun, bagong terminal, mas maayos na apron, mas mataas na kapasidad bago po tayo bumaba sa pwesto. Bukod po sa pagtutok sa infrastruktura, dumidiretso ang natitipid nating pondo na dulot ng matuwid na paggugol sa ating mga serbisyong panlipunan. Una nga po sa ating listahan, ang Pantawid Pamilyang Pilipino Program, kung saan Disyembre 2012 pa lamang nairehistro na natin ang mahigit 3,100,000 kabahayang Pilipino bilang benepisyaryo. Sa taong pong to, dadagdagan natin ng 700,000 para maging 3.8 million households ang nakikinabang. Yung minana po natin programa sa kanila, 800,000 families, times 4 po noon, 3.2 million. 3.82 tayo ngayon. In 2.5 years, halos papunta na tayo sa times 5. At meron pa po tayong kailangan tulungan na higit kumulang mga 1.4 or 1.6 million families. Dito po sa Cebu, namumuhunan na tayo sa kinabukasan na mahigit 97,000 kabahayan upang umagapay sa kanila palayo sa kahirapan at palapit sa kaunlaran. Tandaan po natin, ang pinaka-importanting kondisyon dyan, panatilihin nag-aaral ang iyong anak. Pag nakagraduate ng high school, ang ambisyon po natin ay may kakayahan na para may hanap buhay na marangal at tsak na mapapagkakitaan. Ito nga po ang mga pinipitas nating positibong bunga ng pagtahak sa tuwid na daan. Isipin po ninyo, kung nagawa lang ng sinundan natin na magpakatino sa pamamalakad sa loob ng halos 1 dekadang panunungkulan. Ulitin ko po yun. Lahat na nagawa namin, 2.5 years. Pagkakataon nila, 9.5 years. Di hamak sana kung nagawa nila yung nagawa na namin. Di hamak na mas matatayog pa sanang tagumpay ang naabot natin sa nakalipas sa 2.5 taon. Hindi po ba? Binigyan niyo ako ng mandato para mamuno, para dalhin tayo sa tuwid na daan. Sa darating pong halalan, may pagkakataon tayong pabilisin pa ang pagkamit sa minimiti nating tunay na kasaganahan. Mapapadali po ang trabaho nating itulak sa pag-asensong sambayanan kung pipiliin natin ang mga pinunong umaasam ng pagbabago at tatalikuran ang mali at lumang katiwalian. Pagkatiwalaan po sana natin ang mga pinunong magtutuloy ng ating reforma at hindi tayo ibabalik sa dating sistema. At natitya ko, isa po sa tunay na makakabalikat sa atin sa tuwid na daan ang iaalal na gobernador ng mga Cebuano, walang iba po kundi si Junjun Davide. Tulad ko po, wapo siya. Tanin niyo mga ina namin. Hindi niya masisikmura ang katiwalian. Hindi siya magpapaanod sa tukso ng yaman at kapangyarihan. At hindi makukulong sa Kapitolyo para takasan ang pananagutan.
Kay Junjun Davide, sigurado pong mapapatalsik ang mga tiwali at may tatama ang mali. Ang isa pa po nating katuwang sa tuwid na daan, ang nangungunang taga-Timon ng Cebu, si Agnes Magpale. Saludo po tayo kay Agnes sa huwaran niyang pamumuno at paglilingkod bayan. Batid natin hindi siya kapituko sa pangyarihan. Kitang-kita naman pong inuna niya ang gawa at hindi ang drama. Kasama rin po natin ngayon ang mga lingkod bayan na tiwala tayong kusang loob na uunahin ang kapakanan ng mga Cebuano bago ang sarili na kinabibilangan. Siyempre, unahin natin ni Manong Tommy Osmeña, si Manong Willie Caminero, si Gay Yapa, si Tining Martinez, nandiyan banda sa gitna. Nakasama natin sa Kongreso sa unang termino, naging Secretary of Tourism, Ace Dorano. Siyempre po, kasama natin si Luigi Quisumbing. Itong si Luigi, pag titingnan nyo, parang relax na relax eh. Pero ako po, batid ko'y napakaraming desisyon niya mabibigat na pinanindigan. Kaya talaga naman pong angkop na angkop yung kanyang laki sa mabibigat at tamang desisyon niya. Kumpiyansa tayo sa kanilang liderato, didinggin nila at tutugunan ang suliranin ng mga Cebuano at buong pusong paglilingkuran ang kapwa Pilipino. Sila po ang mga kasama natin sa pagtahak ng tuwid na daan. Sa kabilang banda naman, sa kabilang panig, ang mga kumakalaban sa atin. Sa totoo lang po, hindi natin sila maintindihan. Minsan, sinasabing kaalyado tayo at kasama natin sila sa tuwid na daan. Minsan, puro batikos naman, lalo na ibang kasamahan nilang ni minsan, walang nasabi maganda sa atin. Lilinawin ko lang po sa inyo at sa kanila. Hindi natin matatanggap na meron hindi tiyak ang mukhang hinaharap sa atin. Sa tuwid na daan po, dapat ang kasama natin tiyak ang patutunguhan. Tama po ba? Nasasabihin nilang nakikisa sila sa atin, gayong kinakampihan naman nila ang mga nakinabang sa buluktot na kalakaran. Tama po ba nasasabihin nilang nakikisala sa atin, gayong ang bawat bukang bibig nila, wala daw tayong nagawa upang iangat ang Pilipinas sa 2.5 taon. Ito po mismo ang dahilan kung bakit hindi natin sila kasama rito ngayon. Dahil sinasabi nilang wala daw silbi ang bawat hakbang natin. Wala daw pupuntahan ang tuwid na daan. Kapag naupo ang mga personalidad na ito, mabibigyan sila ng 3 taon upang kontrahin ang lahat ng ginagawa natin para sa ikabubuti ng taong bayan. Mula sa pagpapalawak ng PhilHealth at Pantawid Pamilyang Pilipino program, malamang kokontra sila. Hanggang sa maayos sa pagtayo ng infrastrukturang kailangan ng ating mga lungsod at probinsya, maging sa paninigurong matutugis natin ang korupsyon sa sistema. Wala po sa interes nila ang tagumpay natin. Ulitin ko po, wala po sa interes nila ang tagumpay natin. Ibig pong sabihin, wala sa interes nila ang tagumpay ninyo, ang aming pong mga boss. Nakita po ninyo ang estilo ng ating pamamahala at kung gaano nakalayo ang ating narating sa kasalukuyan. Nararasan rin po ninyo ang pag-aabuso at panlalamang ng dating pamahalaan. Ang tanong po, isusugal ba natin ang kinabukasan ng bayan sa mga nagpapanggap lamang? Hindi po madadaan sa pagkanta ng My Way ang kumakalam na tiyan ng ating mga kababayan. Tandaan po natin ang pagbabagong tinatamasa natin ngayon ay bunsod ng nasilayan ninyong pag-asa, pinag-alab ng inyong tiwala at patuloy na pinapatibay ng inyong pakikisa. Malinaw po, kayo po ang gumawa ng pagbabago. Sa ating bayanihan at sabay-sabay ng pag-akbang sa isang direksyon, palapit tayo ng parapit sa mitiin nating maging ganap na maunlad ang ating bayan. Ulitin ko po para maliwanag na maliwanag. 2013, may eleksyon tayo. 2016, bababa na po ako sa pwesto, kukunin ninyo yung kapalit ko. Siyempre po, 2013 hanggang 2016, magpapakitang gilas yung gustong pumalit. Pag kami naman po ay lalo kayo natuwa sa ginagawa namin at lalo natin naiangat ang istasyon sa buhay o kalagayan sa buhay ng bawat isang Pilipino, yung tinatawag natin inclusive growth, eh di siyempre lahat ito mag-aangkinan na sila ang dahilan nun. Tanong ko lang ho sa inyo, kung ikaw ay hindi kaalyado ngayon, paano mo aangkinin?
So palagay ko, imbis na makitulong sa atin sa pagsagwan nung bangkang sinasakyan natin, baka naman sila pa maging angkla para hindi tayo makausad at para masabing mas magaling sila. Di ba ba? Sabi ho ng mga Tagalog, bato-bato sa langit, tamaan, huwag magagalit. Siyempre ho, sa local, tinulungan niyo ako. May magpapatakbo ng mga proyekto na hindi ko na kailangan bantayan araw-araw. Totoo kaya yung paglagay ng semento dyan? Tama kaya yung presyo ng mga ilaw dyan? No? Dapat ho, may panatag tayo kalooban, maayos yung naipo natin, iba na asikasuhin ko, lalo na kung problema panlabas. Di ba? At yung pangkalahatan. Baka naman sa Senado, makalimutan niyo akong bigyan ng kasamahan doon. No? Di mabigat yung angkla ng Senador, 12 ho yun, kung di niyo ako bibigyan ng katulong sa Senado. Mas maganda ho, mas marami tayong kaalyado dyan. At siyempre po, saan pa tayo pupunta kundi sa Team Pinoy? Pakilala ko na lang ho sa inyo ulit. Una-una po, si Risa Ontiveros. Boboto ba natin si Risa dahil maganda o magaling kumanta? Hindi ho. Boboto natin si Risa dahil siya po, alam naman natin, TV personality pagkatagal-tagal. Pwede siyang nasa television na lang. Pwedeng relax na lang ang trabaho niya araw-araw, nasa air condition na studio. Pero pinili po niya na pag may nakikita siyang mga kababayan natin nangangailangan, hindi niya pwede ipikit yung mata niya at wala nakita. Tuloy-tuloy pong pinaglalaban ang kapakanan at karapatan ng bawat Pilipino at ako po'y nakita ko yan personal. Risa Ontiveros. Susunod po, siyempre si Grace po ang pinakamagalang na kandidato natin. Si Grace po, hindi ko nakatrabaho noon. Pero sa hinirang natin sa MTRCB. At alam naman po yung pagkahalubilo natin, yung mga nasa showbiz, yung mga artist. Medyo hindi ho madaling kausap yan. Very, sa English po, impassioned. No? Pero dumating si Grace po. No? Kung ako po'y may natitira pang buhok sa aking bunbunan, no? Dahil binawasan na malaki ang problema ng pumasok si Grace po sa MTRCB. Pinatakbo niya ang negosyo ng kanyang ama, pinatakbo niya na maayos at walang problema ang MTRCB. Talaga hong kapakanan ng Pilipinong ilagay si Grace po sa Senado. Si Jamie Madrigal po ay hindi natin kasama ngayon, pero alam naman po niya, alam po ninyo, diretso po sa salita at sa gawa. Mahal ang mahirap at galit po sa kurap. Yung nakakatanda ko pong pinsan, si Bam Aquino. Itong si Bam, may nagtanong sa kanya kung pamangkin ko raw siya. Sabi niya, ay hindi po. Yung sunod na katabi, tinanong sa anak ko raw ba siya. Sabi, di pa ako nakapag-asawa, may anak na ako, kawawa naman ako talaga nito. Hindi po, pinsan ko po siya. Pero huwag niyo siya iboto dahil pinsan ko. Huwag niyo iboto dahil mas makapal ang buhok niya sa akin. Huwag niyo iboto dahil management engineering graduate siya at yung kanyang barong, nung nag-graduate po mula grade school hanggang college, pinakalumang barong ho isuot niya. Tanong niyo bakit? Dahil bubutasan ng marami mga medalya. Kung bago yung baro nyo, sayang naman pag natatad ng butas No? Okay. Sa Ateneo po, na pinagmula namin, pag pumasok ka doon sa management engineering course, mahirap yon. Pero para manatili ka sa management engineering at mag-graduate, mamabigat ka talaga. Yun po yung kasi lumalamon ng math, napakahilig sa math, tulad ni Coco. No? Pero ang punto ho niyan, pwede siyang pumasok na kung ano mga kumpanyang gugustuhin niya nung natapos sa management engineering. Niligawan ng iba't ibang kumpanya. Pero pinili po niya dahil siya nagkaroon ng isip, panahon ng Pinas ng ating ama, kasama natin ang gising ng taong bayan. Pagka-graduate, pinili niya tumulong sa mga nangangailangan sa atin. Ang kanyang occupation ngayon ay tumutulong doon sa microfinance at sa iba-ibang mga samahan. Sigurado po ako, baka sa akin noon, hindi siya makinig. Pero nandun po ang lola namin, tatay ko, nanay ko, tatay niya, umanda siya pag nagkamali siya. Siyempre, susunod po, si Manong June Magsaysay. Kilatisin po niyo. Yeah. Talagang galing sa angkan, talagang matayog sa ating pong bansa. Marami na nagawa. Pero pag tinignan niyo, importante po yung humble. Okay? Hindi po pwede yung mayabang, yung masyadong bilib sa sarili.
Pero ito si Manong Jun, sa totoo lang po. Bilang senador, siya ang nagpakita sa atin ng katiwalian na tinatawag na fertilizer scam. Binigay siya ng pagkakataon. Pwede siyang nanahimik na lang, hindi na binatikos sa administrasyon. Pero tumayo siya nanindigan para sa atin, para yung magsasaka na inapid 2 ulit. At paulit-ulit, talaga naman magkaroon ng boses. Kailangan po natin si Manong Jun sa Senado. Si Coco Pimentel, dinaya nga. Pwede naman siyang tumakbo noong eleksyon ng 2010. Malamang, maski anong posisyon ang ginusto niya, panalo siya. May sympathy vote. At magaling naman talaga. No? Ito po, BS Math ang graduate. No? Nag-law pa, sa law, nag-top notcher pa, pagkaintindi ko, sa bar. No? So ulitin ko, kung pansarili ang interest na inilalaban ni Coco, tumakbo siya noong 2010, natuloy yung kanyang political career. Tama po ba? Pero sinabi ni Coco, hindi importante yung pwesto. Importante, nangakuha kong paglilingkuran ng taong bayan. Dinaya ang taong bayan nung hindi binigay sa akin yung mandatong ipinagkaloob ng taong bayan. Ipaglalaban ko to. Nagtagumpay siya, imbis sa 6 na taon, 1 year, 10 months lang ang naibigay sa kanya. At marami na rin napakitang gilas. Baka naman dapat to, bigyan natin ng tunay na 6 na taon. Makita niyo kung paano rumagasa ang serbisyong Tatak Pimentel. Si Coco Pimentel po. Si Sunny Angara, wala po dito ngayon. Nandito po kanyang may bahay, si Tutsi Angara. Aminin ko po sa inyo, bata sa akin si Sunny Angara. Siguro higit ko mula mga 1 year and a half. Pero sa totoo lang po, no? Edukasyon, turismo, kalusugan, at sa totoo lang, nakasabay ko rin naman si Sunny sa Kongreso. At dumating yung panahon, no? Tinimbang kami lahat. Sino ba ang pinagsisilbihan natin? Taong bayan o Malacanang? Si Sunny Angara po, kasama namin, nakipaglaban para sa taong bayan. Kaya buo ang kalooban ko, no, na humingi ng tulong sa inyo para kay Sunny dahil talaga naman pong ito siguradong gagara ang buhay nating lahat. Sunny Angara po. Si Loren Legarda, hindi po natin kasama ngayon. Kasama po natin ang anak niyang si Lian. Hirap po magsalita tungkol kay Loren. Yeah? Para twice na po siyang number 1 sa senatorial race. Nakita naman po niya yung kanyang advokasya, lalo na sa kalikasan. Yung advokasya ngayon, napaka-importante. No? Meron na tayong global climate change. Meron pa tayo yung pang-aabuso ng mga sakim na inubos na yung mga forests po natin na nagkakaroon tayo ng baha, na nababawasan yung tubig pang-irigasyon, tubig pang-kuryente natin. Nakita ninyo ang performance si Loren Legarda. Palagay ko naman po, naihalal natin ilang beses na. Naging number 1 pa, kasabay ko noong 2007. Si Loren Legarda po, nagpakita na ng preba kung bakit natin dapat tulungan may balik sa Senado. Sunod ko po kung papakilala, bagamat ang representative po niya nandito ngayon siyempre si Senador Sunny Trillanes. Si Sunny Trillanes po, napakabata, nung kanyang, siguro dala na rin po, na tinatawag sa English na frustration. Tinatag yung magdalo, nanigawan, na kailangan na reforma ng sandataan lakas. Yung mga pinagsigawan po niya, natapos sa mga investigasyon, napatunayan marami naman talagang inayos at nireforma sa sandataan lakas. Bilang senador po, maski na senador na nakakulong, karamihan ng term niya, talaga naman po hindi siya nagkulang sa pagpatupad sa mga pinangako sa inyong tunay na paglilingkuran at tunay na laban sa korupsyon. Kailangan po natin ibalik si Sunny Trillanes. Kasama po natin ang kanilang anak, si Mark Villar. Siyempre, susunod po natin kandidato, papakilala, Cynthia Villar. No, ako po yung unang kongresista, asawa po na speaker namin si Manny, si Cynthia Villar. Si Ma'am Cynthia ang tawag namin ay parang nagmistulang ina sa aming lahat ng baguhan. Marami pong itinuro sa atin kung paano kumilos, paano maging epektibong kongresista sa ating distrito. At siyempre po, palagay ko makakaasa tayo talaga kay Cynthia Villar, hanep ang hanap buhay. Si Alan Peter Cayetano, papakilala ko pa sa inyo si kompanyero. Ito ay kasabay ko 1998 sa Kongreso, kasabay ko 2007 sa Senado. Si Alan Cayetano naman po'y malawak na ang naipakita sa atin
dapat rin natin ibalik sa Senado. At yung panghuli na hindi naman natin dapat maliin o maliitin, ang tagatugis ng tiwali sa Senado na tunay na malaki ang heart para sa serbisyo publiko, walang iba kundi ang kumpare ko pong si Chis Escudero. Tingnan po niyo ang record namin sa Kongreso hanggang sa Senado. Nagkakaikiho kami dahil maliwanag po sa amin kung sino ang boss namin, yan ang taong bayan. Ulitin ko lang po, lahat ng nagawa natin sa kasalukuyan, nagmula dahil sa tiwala nyo, dahil sa pagmamahal nyo, dahil sa suporta nyo. Kaya natin sa darating na halalan, lalo pang pabilisin ang nagyayaring pagbabago. Kaya natin manigurado na maging permanente nang nagbago ang ating minamalay ng bansang Pilipinas. Wala akong ipagmamalaki, kundi ang taong bayan. Basta nandiyan kayo, yung imposible, baka tumagal ng konti, pero mangyayaring magawa natin lahat. Dahil walang imposible kung gugustuhin natin. Magandang gabi po. Maraming salamat sa lahat.